Do kabunur maka sikat clouds no? Maabot rin sisas. Pwede mga ka-agree, ngayong araw po yung gagawin natin ay mag-pull out po tayo ng mga suckers na order po sa atin. Hindi po ito masyadong marami itong unang order, 30 pieces lang po ito. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Ito. So, dahil po may naka-standby po tayong pagtataniman, hindi po tayo nagbibigay ng masyadong maraming suckers kasi po may expansion tayo dun sa kabila na hinihintay na magawa yun. So, hindi pa yun nakaprepare. So, yun po kasi may naghahanap na. Mga kaibigan na rin natin, parang hindi rin pwedeng hindi bigyan. So, ipakita natin sa inyo yung araw, yung anong gagawin natin dito sa ating pagkukuha ng mga suckers, mga ka-agree. So, sa pagpipili po natin ng suckers, siguro, kahit itong minsan ng naputulan, pwede po ito. Kukuha po tayo lahat ng mga sword leaf sucker. Ito po yung mga magaganda sword leaf sucker. Pero pinuputol na rin yan dito. Kahit po ito, paper sucker, ito rin po yung pinakamaganda. Huwag lang po dadalhin yung water sucker. Again po yung mga best na pang transfer talaga, na pantanim talaga natin, pag sucker po gamitin natin, unang-una po yung tinatawag nating maiden sucker. Kaya po ito, maiden sucker na po siya. Kung sa babae ay maiden na. Pero pwede pa rin po siyang matransfer kahit kanya nasa kataas. Yung pangalawa po yung tinatawag nating sword leaf sucker. Ito po, tinatawag po silang sword leaf sucker kasi parang espada yung dahon. Ito yung mga magaganda talagang gagawing pang transfer po natin ng mga suwi or sabwal ng lakatan. Yung pangatlo, itong tinatawag na paper sucker. Ito po sila. Yan po, kahit ganito pa lang po siya kalaki, pwede na po siyang matransfer. At yung isa pang tinatawag natin hindi dapat gagamitin, yung mga tinatawag na water sucker. Papakita natin sa inyo dito, mayroon yan dito. Mga water sucker po. Ganyan po, yan po. Yan po ay water sucker. Dito rin po ay water sucker. Yan po silang tumutubo na maliliit pa lang, lumabas na yung dahon. Wala po ito. Pag ganito po, kinukumpay na lang, kinukuha na lang yan, mga ganito po. Wala po yan. Wala pong silbihan ng klase. Kasi hindi po yan lalaki. Gaya po nito, yan po. Gaya yan. Yan po yung water sucker. Kaya huwag kayong magtanim ng ganyan. Sabi nyo kasi ito maganda, maliit yung puno, magaan lang, pero hindi po lalakyan. So yun mga ka-agree. So ipapakita natin sa inyo mamaya na naka-ready na. Yung gagawin kasi natin pag na-pull out po yan, lilinisan yan, pinuputol po natin yan at least 6 inches mula po doon sa corm, mula po dito talaga sa bulb niya sa ilalim. Mga 6 inches. Pero yung mga ganito paper sucker, wala, hindi na yan pinuputol, talagang deliver na yan. Pag medyo brown black na yung puno, yung tawag, yung corm sa ilalim, malakas na yan, pwede siyang tumubo na. So wala tayong tripod dala dito. Yung gagawin natin, pull out lang natin kasi konti lang naman yung 30 pieces. So yun po. At saka yung ginagawa natin, sa bawat mating po nito, tinitira natin isang puno. Ito po yung nagiging follower na. Uubusin lahat yan dyan. Ito na lang mag-isa. Kaya mo ito yung follower natin. Uubusin na rin lahat yan. Pag hindi nakuha, puputulin na rin yan. At i-condemn na rin mga ka-agree. Sige po. So ganyan na po itsura ng mga na-pull out natin. Pag na-pull out na, ganyan na talaga itsura. Lilinisin po yan. Hindi po ayaang ganyan lang. Ito po, ganyan na po itsura pag na-pull out po sila mula dyan sa puno. So isang puno na lang talaga yung ating tinitira para yan na talaga yung aakyat. So natapos na po natin yung 30 piraso. Ito na po. So yung gagawin natin, lilinisin na yan ng kutsilyo. Hindi po pwedeng ganyan ang itsura. At puputulin po yan mga 6 inches mula po dito sa lalim hanggang dito, mga dito yan. Pang puputulin yan at lilinisan at ilagay na lang sa sako at i-delivery. Yun po yung pinakasimpleng ginagawa dito. Hindi na tayo ngayon gumagawa ng macro propagation kasi nga napakaraming suckers. Yung macro propagation po ay ginagawa natin yan pag talagang need natin ng maraming planting materials
sa isang malapad na area na medyo malayo yung pagkukunan talaga natin ng mga planting materials. Yun yung ginagawa. Pero pag dito sa amin ngayon, wala na yung ginagawa, hindi na. Direct transfer na lang kasi mag macro ka niyan, maghihintay ka pa ng halos 2-3 buwan para mag-harvest ng macro natin. At saka mag-planting na. Pero ito, direct planting na lang yan mga ka-agri. Kasi ito ay sabual, sucker. Sige po, ipakita natin mamaya pag nalinis na po yan mga ka-agri. So mga ka-agri, yan na po itsura pagkatapos po natin siyang malinisan. Talagang ganyan na siya, oh. Yan. Ganyan na po talaga siya kaganda. Pagkatapos natin siyang malinisan mga ka-agri. Ito yung mga magandang pantanim talaga, pang transfer talaga ng mga lakatan suckers. Batang bata, tamang tama. Tinuto natin yan para sa pagtubo nila ay sabay-sabay sila. Hindi po mag-uunahan sa pagtaas. Sabay-sabay po silang tumaas, sabay-sabay po halos silang magbubunga na rin. Mga ka-agri, yun po. Ginamit natin dyan na kutsilyo sa paglinis, yung medyo malaking kutsilyo. At kailangan bago yan gamitin dyan ay nakapag-disinfect po tayo ng ating cutting tools. Pati yung pang pull out natin, yung pinanggamit natin pang pull out po, yung term sa amin dito, bara. Hindi ko alam kung anong tawag din sa ibang dialect natin. Papakita ko sa inyo, hindi po pala, bara. Ito po yung ginamit natin na pang pull out yan. Ito po, yan. Kasi malakas po ito. Yan po mga ka-agri. So dapat naka-disinfect yan para po walang transmission of disease or contamination na mangyari sa ating planting materials pag itinanim na sa ibang lugar. So yung gagawin dyan, isasako na lang po. Yan po yung mga pamamaraan natin na nagpapadali lang po sa pag-transport nyan. Mas maganda yan sana pagdating dun sa pagta-transport sa pagtatanim nila na lublob natin yan, na soak natin yan sa tubig na may halong growth hormone, kahit anaa lang kung meron. Yun po, yung iba yung gawa ganun. Sa amin po kasi dito wood vinegar pa rin kasi growth hormone na rin yun at disinfectant na rin yun. At the same time, pwedeng malagay po sa tubig, lagyan ng konting concentration ng halo sa tubig yung sunrox para pag may mga fungus, mga bad bacteria, pwede pong ma-eradicate mo dyan bago po maitanim sa kanyang pagtataniman talaga. Sige po, hanggang dito na lang po muna kasi makulimlim yung panahon. Sikapin natin yung madala kaagad sa barangay. Baka kasi mamaya umulan, hindi ko na yan maikakarga sa ating motorsiklong maliit. So magpapahirap po yan sa atin. Hanggang sa muli po, Agritechnics TV po. Today is nag-pull out tayo ng order na planting material na lakatan. Lakatan po yan, galing po yan dito sa mga area na kung saan nag-umpisa na talagang mag harvest mga ka-agri. Bye bye!